Kaya na nga po mga kapatid, no, dating tagapagsalita po ng Office of the Vice President at ng Department of Education, si Attorney Michael Pua, ay nagsalita na po kanina sa Kamara at sinabi niya po na siya po ay wala ng kaugnayan pa sa Office of the Vice President at sa Department of Education. So, siya po ang dating tagapagsalita ng Office of the Vice President. So, binigyan din niya dito na siya po ay bumitiw na po bilang tagapagsalita po ng Office of the Vice President. Ano po ba ang dahilan? Bumitiw po ba o nag-resign o tinanggal? Hindi po natin alam at wala naman po siyang ibinigay na rason. Basta ang sabi niya lang po ay hindi niya daw po magampanan ang pagiging isang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ayun po ang binigyan din niya sa Kamara kanina at sinabi nga din po niya na inamin din po niya na naapektuhan na rin po ang kanyang mental health, ang kanyang pangatawan dahil po sa kaliwat kanang pagdinig at syempre sa kinaharap nga nilang problema na pinaglalabanan po ng ng Office of the Vice President. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na si Attorney Michael Pua po ay isa po sa maayos na nagsilbi sa opisina po ng Vice President at ng Department of Education, no? Nakakalungkot lang dahil sa mga pagkakataong ito dahil ay marami na pong naapektuhan at nadadamay po sa nangyayaring kaguluhan po ng Kamara at ng opisina ng Vice President. Kung wala man lang sanang nadadamay, wala naman po sanang problema. Kaya lang yung mga taong hindi naman politician, yung mga taong hindi naman politiko, ay nadadamay po sila. Sila po ay mga trabahador lamang na tagapagsilbi at sumusunod lang sa nagiging mandato kung anong ipag-uutos sa kanila ng mga nakakataas sa kanila. Yun nga, no, binigyan din niya na siya po ay nalulungkot dahil sa mga nangyayari po sa Office of the Vice President at sa mga nakasama niya po sa trabaho na patuloy na sinisiraan ng Office of the Vice President at ang Department of Education nung panahon na nandun pa siya. At inamin din po niya about po dun sa mga suhol-suhol, sa mga bigayan ng pera at envelope. Siya po ay binigyan din niya na wala po siyang kinalaman doon. Ang kinatwiran niya ay siya po ay maayos na nagtrabaho at naglingkod at never at hindi nakatanggap at walang nagtanong sa kanya about sa mga ganitong kalakaran na may mga bigayan ng sobre. Ano man po ang intensyon ng mga taong ito, kung talaga po bang hangad nila na masiraan lamang ang opisina ng Vice President o kaya lumalantad sila o ano po ba ang tunay na rason sa mga nangyayaring ito. Sila po ba ay ginagamit lamang ng tao ng mga House of Representatives para magsalita laban kay VP Sara Duterte? At ayun nga, binigyan din niya na wala daw po katotohanan ito at sinabi niya sa mga congressman na wala siyang nababalitaan na may mga nangyaring ganito. Ngayon lang ito lumabas at naungkat din yung mga trabahador ng Department of Education dati na pinapatawag at pinasusugpi na nga po ng Kamara dahil nga sa patuloy nitong hindi pagdalo sa mga ginagawang investigasyon po ng Kamara. Ayun nga po, no, napag-alaman po natin kanina na ang mga congressman po ay mga masasama po ang loob at sila po ay naglalabas ang kanilang mga saloobin at ramdam natin ang kanilang mga pagkadismaya, no, sa mga nangyayaring pagdinig nga po dahil daw po sa hindi pagpapakita ng mga tao ng ng Office of the Vice President. Ito daw ay binigyan na nila ng maraming pagkakataon, 4 na pagkakataon at 5 pagkakataon, hindi pa rin daw po dumadalo hanggang sa ngayon sa maraming ginawang pagpapatawag ng investigasyon ng Kamara. Yun nga, no, kung sana man lang ay may nagpapaliwanag kung ano man po ang nangyayari at ano man po ang kanilang mga dahilan. Subalit nakikita po natin dito na hindi rin naman kasi nagiging patas ang pagdinig na ginagawa ng Kamara. Patuloy po silang ginigipit at patuloy po silang hindi pinapaniwalaan kung sila po ay magsasalita
laban sa opisina ng dating Vice Presidente na dating Vice President doon sa kanyang trabaho sa Department of Education. So, nakakalungkot po kasi humahantong po tayo sa ganito, no? Yung mga taong wala namang kinalaman, sila po ay nadadamay dahil po sa galit nila kay Vice President. Nadadamay po yung mga taong trabahador lamang na sumusunod lamang sa ipinag-uutos ng kanila ng mga matataas na may katungkulan. Sana po, no, tawag dito, pagbigyan po natin ng pansin at intindihin po natin dahil ito po ay hindi na po makakabuti kung patuloy pong naapektuhan ang kanilang mental health, ang kanilang pag-iisip at ang kanilang stress na nararanasan at nararamdaman nyo. Ito po ay hindi po makakabuti sa kanila, no? So, ito po ay makakalala pa po ng kondisyon. No? Sana ay intindihin po at respetuhin ng House of Representatives kung ano man po ang nangyayari sa mga taong to. Tignan at alamin nila, no? So, kasi kung naapektuhan na sila dahil nga sa mga hindi nila patuloy na pagsasalita at pagdalo at iniisnab nila yung mga subpina na ipinapadala sa kanila, marahil sila po ay may mga ibang rason at may mga malalalim na rason kung bakit po hindi nila pinipilit na humarap dyan sa pagdinig ng Kamara, no? So, yun nga, no, umuugong-ugong na po ang nalalapit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot po na kung hahantong po tayo sa ganito, ang tanong mangyayari po ba kaya? Dahil ito po ay nangangailangan ng sapat na boto ng Senado at hindi naman po lingid sa ating kalaman na may mga kakampi rin naman po ang mga Duterte sa Senado, no? So, tingnan natin ano ang magiging galawan nito, saan ito patungo. Ito ba ay mapagbibigyan pa ng panahon? Ito po ba ay mababaliwala na lang or maaayos pa po ba itong sigalot na to? Ano po ang nararamdaman niyo at ano po ang tingin niyo na pwedeng kalabasan ng isyung ito, no? Sana magkaroon ng malinaw na katugunan, malinaw na pag-iisip para sa lahat na mabigyang pansin at maisip ng bawat isa ang mga pagkakamali. Kung meron man silang nagawang pagkakamali, magsampa na lang sana sila ng kaso, no? Para hindi na po ito nagagamit pa sa pamumulitika. Kasi nakita po natin na ang House of Representatives parang namumulitika na lamang, no? Mukhang napopolitika na lamang ito dahil nga sa hindi na malingid sa kaalaman natin na si Vice President Sara Duterte ay siya po ang front runner, no, sa darating na eleksyon sa 2028. Siya pa rin po ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan bilang isang vice presidente, bilang presidente sa mga dadating na panahon, bilang presidente sa darating na panahon. So, siguro ito po yung nakikita nilang grounds na ayaw na po nilang may mamulong Duterte. So, tingnan po natin, mahaba pa po kay Vice President Sara Duterte naman patuloy lang naman siyang nagtatrabaho at hindi mo naman nakikita sa kilos ni Vice President Sara na apektuhan po siya dito sa mga nangyayari sa kanya, no? Tignan po natin at magmatsyag po tayo saan po tatahak at ano po ang patutunguhan at pupuntahan nitong mga nangyayaring sigalot sa laban ng mga House of Representatives at ng Senado at ng Office of the Vice President. Bantayan po natin ang magiging galaw po nila, no? Manatili po tayong mapagmatsyag sa mga ikinikilos po ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte.